ako'y labis na nagtataka kung bakit hindi mo ako ipinagkanulo. Sapagkat nais ko na ako ang magparusa sa'yo. Ano ang nais niyong ipasabi sa Raha? Na ako ay handa ng makipag-isang dibdib sa kanya. Ay tila nagmamadali siya na makipag-isang dibdib sa'yo. Sapat na sa akin na matutuloy ang aming pag-iisang dibdib nang sa gayon ay tuluyan na akong tanggapin ng mga taga rito. Manalig ka na buhay ang aking anak nang matupad na niya ang iyong kahilingan sa kanya. Hindi ko lang siya kilala, Dado. Bagkus ay tinuring ko siya ng munti kong kapatid. Ikinagagal akong marinig ang balitang ito. Sa sandaling handa na kaming sumalakay, doon kita isasama upang makita mo ngayong anak na si Alonsina. Sasama ka sa akin? Bilang isang kaibigan, dadamayan kita. Umayo kayo, dala ang aking basbas at ang patnubay ng mga diwata. Mag-asawa na kayo. Ang araw ng aking pakikipag-isang dibdib kay Angaway ay siya ring araw ng pagbabalik sa atin sa kapangyarihan. Anong ginagawa niyo dito sa aming pod? Sabihin niyo sa akin kung sino kayo at anong ginagawa niyo dito sa aming pod. Kami ay mga mangangalakal na nagmula sa malayong pook. Kaya kami narito upang yalok sa mga taga rito ang aming mga pinanday na sandata. Mahusay ang pagkakagawa ng sandatang ito. Nakatitiyak ako na maraming taga rito ang maghahangad sa mga dala ninyo. Ngunit nauunawaan ninyo marahil na bago ninyo makaikalakal ang inyong dalang sandata, ay kinakailangan ninyong magbayad ng buwis sa aming raha. Hindi namin alam na... Batid namin yan, Ginoo. Kaya't mag-aali kami ng buwis. Ang iyong tinig, babae, ay waring narinig ko na. Sino ka? Magpakilala ka. Kay Raha ang away at sa kanyang hara. Naway tahimik, masaya, at kaaya-aya ang kanilang pagsasama. Haralingayan. Narito kami ni Marikit upang ika'y batiin. Salamat, Mantal. Natutuwa ako at narito kayo ng iyong pamangkin. Masaya din ako at kami narito, Hana. Ikinatutuwa ko na ang iyong isipan at iyong kalagayan ay tila bumubuti na. Ngunit, bakit kayo lamang ang dumalo? Nasaan si Lamitan? Siya si Salima, ang aking asawa. Ang iyong kabiyak, paumanhin kung ganun. Nabigla lamang ako sapagkat ang iyong asawa ay katinig na isang babaeng aking kakilala. Wala na siya ngayon. Patay na siya. Ikinalulungkot ko. Ngayon, maaari na ba namin makaharap ang inyo raha? Hindi ninyo na magagawa yan sapagkat ang aming raha ay nasa isang piging. Isang piging bilang pagsasaya sapagkat ang aming raha ay nakapag-isang dibdib na. Ngunit kanino? Sa aking iloy. Kay Haralingayan? Kilala mo ang aking iloy. Bakit naman hindi dumalo sa piging na ito si Lamita? Ipagpauman ninyo po ng babaylan, Hara. Subalit, masama ang pakiramdam ng aking kapatid kung kaya't hindi siya nakadalo. Yun ba ang dahilan o talagang ayaw lamang niyang dumalo? Magkagayon man, natutuwa ako at narito kayo. Bantog na babae ang iyong iloy. Kaya't walang sino man ang hindi nakakakilala sa kanya. Oo. Nakapag-isang dibdib ang aking iloy sa raha. Kaya tila sila ay nagsasaya ngayong gabi. Ang aking payo sa inyo ay bukas nyo na lamang harapin ang raha. Ang mga taga dito ay marunong makitungo sa mga dayang katulad ninyo. Kaya inaalay ko sa inyo ang aming balay upang kayo makapagpahinga. Salamat na lamang, Ginoo. Ngunit kami matutulog na lamang sa aming baroto. Kung ito ang iyong nais, magandang gabi sa inyo. Magandang gabi rin sa'yo, Ginoo. Paumanhin kung mapuputol ko ang inyong pag-uusap. Ngunit ako'y napapagod na. Kaya't hihilingin ko sa aking asawa na kamay magpahinga na.
Lingayan? Mabuhay ang Raha! Mabuhay! Mabuhay ang Raha! Bakit tayo narito, Dian Lamitan? Hindi ba tayo lalapit upang makipagsaya sa kanila? Hindi. Wala akong nakikitang dahilan upang makipagsaya sa kasumpasumpang pangyayaring ito. Mabuhay ang Raha! Huwag ka na. Mabuhay ang Raha! Bakit hindi mo tinanggap ang kanyang paanyaya? Sapagkat siya ang tinutukoy ko sa'yo. Siya si Bagani. Siya pala si Bagani. Hindi na ako magtataka kung bakit mo siya itinatangi. Sapagkat sa aking pakiwari ay isa nga siyang tunay na Ginoo. Kararating lamang natin sa puod na ito, ngunit nakasagap na agad tayo ng masamang balita. Masamang balita? Hindi ko lubos maisip kung bakit pumayag si Bagani. At bakit pumayag si Hara Lingayan na ikasal sa kanya si Angaway. Nais ko mapag-isa. Kaya't pinapakiusap ko na bumalik ka muna sa iyong silid. Ngunit tayo'y mag-asawa na. Kaya nararapat lang na gampanan mo yung tungkulin sa akin. Gagampanan ko ang aking tungkulin. Sa sandaling maramdaman na ng aking puso ang pagtatangi sa iyo. Huwag mo nga akong lindangin, babae. Nakakatiyak ako na walang pagmamahalang umusbong sa pagitan natin. Lalo pat batid nating kapwa. Ang pag-iisang dibdib na ito ay ginawa lang natin upang matulungan mo akong mapalapit sa aking mga nasasakupan. At ikaw, tinanggap mo lang ang aking alok upang pangalagaan ang iyong mga anak. Kaya huwag kang magmalinis pa. Gampanan mo na ang iyong tungkulin sa akin bilang iyong asawa. Wag na wag mo akong iiwasan kung ayaw mong masaktan muli. Ngayon, Lingayan, papahirapan pa ba natin ang isa't isa? Hindi lamang pala ako ang hindi dumalo sa piging. Naroon din kami, Ginoo. Ngunit umalis din kami kagad. Hindi rin namin magawang magsaya. Kung ganoon iisa ang ating damdamin. Ngunit wala na tayo magagawa. Naganap na ang pakikipag-isang dibdib. Nakatali na ang aking iloy sa kaaway. Magpahinga ka na lang muna, Ginoo. Nang sa ganun ay makalimutan mo sandali ang iyong mga hinanakit. Mabuti pa. May mga dayong mga ngalakal na dumating sa ating dalampasigan. Mag-asawa silang nagmula sa malayong pook. Nais kong tiyakin niyo ang kanilang kaligtasan hanggat sa makausap sila ni Angaway. Masusunod, Ginoo. Ngunit paano namin sila makikilala? Kakaiba ang kanilang pananamit. Ang babae ay nakasuot ng isang habol na nagtatakip ng kanyang buhok at muka. Magugulat kayo kapag nakausap niyo siya. Katinig niya si Amaya. Katinig niya si Amaya? Oo. Natuwa ako at nagulat din nung kami nagkausap. Naalala ko ang dating punong alabay sa kanya. Sila ay ating mga panauhin. Nais ko lamang natiyakin yun na maayos sila na kanyang bana. Masusunod, Ginoo. Sangil, hindi kaya ito na ang araw na ipinangako sa atin ni Amaya? Hindi kaya si Amaya na ang babaeng binabanggit ni Bagani? Malalaman natin yan. Kaya tayo na.
Tunay nga marami na nangyari mula nung umalis ka sa inyong puod. Ngunit malalaman natin lahat ng ito dahil nandito na tayo. Kaya tayo na. Samahan mo ako magmanman. Maiwan ka na muna rito. Bantayan mo ang ating baroto. Tayo na, Amaya. Sa Lima. Yan ang sinabi ko kay Bagani na aking ngalan. Paumanhin sa Lima. Tayo na. Sino kayo? Bakit may mga dayo rito? Wala ba kayong mga dila? Bakit hindi kayo makasagot? Sino kayong mga lapastangan na pumasok dito sa aming puod? Marahil sila ang mga ngalakal na binanggit ng aming Ginoong Bagani. Sila'y mga panauhin ng ating puod, sila'y. Kaya't marapat lang na pakisamahan sila ng mabuti. Kung gayon, mag-ingat kayo sa inyong pamamasyal sa aming puod. Pagkat marami ang hindi nakakaalam na mayroon kaming panauhin ng mga ngalakal. Paumanhin. Tama ba kami? Kayo nga ba ang mga ngalakal na binanggit sa amin ng Ginoo? Tama para tawag, Sunil. Sa dami ng aking makikita yung sisilay pa. Kilala niyo kami? Amaya? Ikaw ba yan? Tama, Sunil. Ako nga ito. Ngayon, sambitin niyo sa akin kung saan tayo maaring makapag-usap nang walang makakalata. Sa akin ang balay na ito. Tiyak na ligtas kayo rito. Salamat. Binigyan mo kami ng dahilan upang magalak sa iyong pagbabalik, Amaya. Sabihin mo sa amin, ito na ba ang hudyat ng pagsasabuhay ng lahat ng ating pinag-usapan? Isasagawa na ba natin ang paghihimagsik laban kay Angaway? Hindi na muna. Ang gagawin ko muna ay magmamanman. May maitutulong ba kami sa inyo? Nais ko sanang walang makaalam na narito ako. Mahalagang walang ibang makaalam nito. Kung ayaw ninyo mapahamak si Amaya. Ang iminungungkahi ko ay sa katatagan at kaligtasan ng ating puod. At hindi kalakihan ang gugugulin, kaya't kinakailangang sang-ayunan mo ako. Ikinalulungkot ko po nung babaylan, ngunit hindi ko kayo mapagbibigyan. Ako? Hindi mo mapagbibigyan? Mukhang masidhi ang inyong pinag-uusapan. Tungkol saan ba ito? Iminungkahi ko sa kanya na ipagpatuloy ang pamimili ng mga puthaw upang ang ating mga manggagawa ay patuloy sa paggawa ng mga kalasag at iba't ibang uri ng sandata. Subalit, hindi niya ako sinang-ayunan. Ito ay sapagkat malaki na ang nabawas sa ating mga bulawan na ipinangtustos sa pakikipag-isang dibdib ng raha. Kaya anumang natitirang bahandi ng kapunuan ay hindi na maaaring mabawasan pa hanggat hindi ito nagdadagdagan. Nauunawaan ko ang iyong inilalapit, Uray Hilway. Nauunawaan ko rin ang iyong pag-aalala, Paragan. At nais ko rin pagbigyan kayong dalawa. Kaya't ibig kong ipatalastas niyo sa lahat ng mga taga-puod dito na simula bukas, kalahati ng kanilang kikitain mula sa kanilang mga huli o paninim ay ihahandog nila sa akin bilang buwis. Si Bagani. Huwag niyo rin ipaalam sa kaya narito ako. Walang alam ang aming Ginoo na ikaw ang tinutukoy naming kapanalig. Umasa ka na hindi niya muna ito malalaman hanggat wala kang paintulot. Sa ngayon, nais kong gumawa kayo ng paraan upang makaharap ko ang raha. Nang sa gayoy makapasok kami sa kanyang balay, nang malaman ko ang kanyang tanggulan. Pag natukoy natin yon, maiisip ko kung paano natin maikakasatuparan ng ating pagsalakay. Masusunod, Amaya.
hindi na kayo maaaring magdagdag ng buwis sa mga naninirahan sa ating puot. Marami sa kanila ang halos hikahos na ang buhay at hindi na makakayanan ng dagdag pa. Kung gayon ay dapat magsipag pa silang magtrabaho upang mas lumaki ang kanilang pagkakakitaan. Ngunit ang away, Nakapagpasya na ako, Uray Hilway. At huwag ka na rin magbalak na baguhin pa ito pagkat wala rin makikinig sa inyo. Lumisan na kayo at ipatalastas ang aking pinag-utos. Punong Babaylan, ako'y nagmula sa balay ng mga may sakit. May isang tao roon na kakaiba ang kanyang karamdaman. Ang kanyang buong katawan ay puno ng bukol at sugat. Hindi ko mawari kung saan ito nagmula. Hinihiling ko, Punong Babaylan, siya inyong tignan. nalulungkot ako, Asinas. Labis na nalulungkot sapagkat hindi ko kayang gawing tulungan ang taong nangangailangan ng aking tulong dahil sa bigat na taglay ng aking dinaramdam. Kayo ba'y may sakit? Sakit ng dibdib, Asinas. Natagos hanggang sa aking dugang. Wala na akong halaga sa aking apo. Napapansin ko nitong mga ilang araw ay hindi na niya pinakikinggan ang aking payo at walang pakundangan na niya akong nilalapastangan. Hindi ko nakilala ang aking apo, Asinas. Sa isang iglap, bigla siyang nagbago. Magsilapit kayo! At makinig sa aking ipapatalastas. Ipinag-uutos ng Raha na igawad ninyo ang kalahati sa inyong mga kinikita, mga inaani at huli. At ipinag-uutos din na ipabatid ninyo ito sa inyong mga kasama, mga kaibigan at kaanak, upang ito'y mabilis na mapaabot sa lahat. Ganito marahil ang nangyayari sa isang taong biglaang nakakamit ng kapangyarihan. Nalalaso ng isip at puso nito. Huwag kang magsasalita ng masama laban sa iyong Raha. Alam kong hindi masamang tao ang aking apo. Katuwang ako ni Atubang sa paggabay at pagpapalaki sa kanya. Magiging mabuti siyang pinuno. Darating ang araw. Maliliwanagan din siya. Makikita niya na aking mga ipinapayo ay pawang ukol sa kanyang kabutihan at sa lahat ng mga tao dito sa ating puod. Ipagpaumanhin ninyo, Oray Hilway. Ngunit Ginoo, tila hindi yata makatarungan ng kalahati ng aking inaani. Pagkakalob sa Raha. May 10 akong anak, kaya ano pa ang matitira sa kanila? Kaya hindi na ako Ginoo. Lubhang mabigat sa akin ang hinihingi ng Raha. Pargayan mo! Tingin mo to! Ang sinumang tumututol ay matitikman din ang parusang inagawad sa dalawang yan. Kaya kung meron mang tumututol ay magsalita na! Kung gayon ay wala nang tumututol sa tinakdahan ng Raha, nangangahulugan itong kayo'y sumasang-ayon na ibigay ang kalahati sa inyong mga kita upang tayo'y ganap na mapamunuan ng Raha. Maya, handa na ba kayo? Oo, handa na kami. Magandang pagkakataon nito upang kayo'y magkita. Ngunit kailangang malaman mo rin na hindi kayo maaaring mag-usap ng matagal ni Angaway, sapagkat batid namin na may mga taong dudulog sa kanyang harapan upang magbayad ng karagdagang buwis.
Karagdagang buwis? Ipinataw yun ng Raha at ipinabatid sa lahat ng kanyang naaahopan ngayong umaga. Sandali lamang. Hindi ko nauunawaan at kagabi niyo pa yan pinag-uusapan. Amaya, ano ang buwis? Tungkulin ng lahat na magbigay ng buwis. At ang mga dayo, kailangan nila mag-alay sa Raha. Ngunit labis-labis ang hinihingi ng Raha. At wala ni isa mang naglalakas loob na sumalungat sa kanya. Hayaan niyo siyang away, sapagkat sa ginagawa niya, lalayo ang puso ng mga tao at walang sino man ang kakampi sa kanya. Kaya tayo na, handa na akong harapin ang Raha. Kanina mo pa hindi ginagalaw ang iyong pagkain, Lingayan. Hindi ka ba nagugutom? Tama ang iyong inusal. Hindi ako nagugutom, kaya nais ko sanang bumalik sa aking silid. Nais niyo bang samahan ko kayo upang mabigyan ng mainit na maiinom? Salamat na lang. Tayo na. Bago ka lumisan, ibig kong ipabatid sa iyo na nagtakda ako ng karagdagang buwis sa ating nasasakupan. Sa anong dahilan? Hindi mo na kailangan malaman pa. Bilang asawa ko, ay dapat ipagtanggol mo ako sa sino mang susuway sa aking mga karagdagang kautusan. Makakaasa ka. Tayo na dala. Malipayong adlaw, Raha. Kakalis ka na, Bayang. Nagawa mo ba ang aking itinakda? Patid na ng lahat ng iyong itinakda, Raha. At sila'y pumapayag na magbigay ng karagdagang buwis. Pumayag lamang sila sapagkat tinakot sila at sinaktan ng inyong mga sandig. Anong uri ito ng pamumuno kung ngayong mga nasasakupan ay dinadaan sa kalupitan at sa paninindak? Sa tinig ng iyong pananalita, Bagani, ay tila tutol ka sa aking takda. Inumin niyo ito, mahal na Hara, upang mainitan ang inyong sikmura. Hindi mainit na sa labat ang aking kailangan, kundi lason. Hindi ko na kailangan pakisamahan ng lalaking aking kinasusuklaman. Huwag niyong sabihin yan, pagkat maaaring may makarinig sa inyo. Dahil na lamang sa mga anak ko, kaya't nilalakasan ko ang aking loob. At paumanhin sa aking asal, hindi ko lamang maiwasang magbukas ng isipan sa iyo. Ito'y aking lubusang kinagagalak. Pagkat ibig sabihin nito'y ako inyong pinagkakatiwalaan. Bagamat alam ko na kayo'y napupuot sa aking anak na mayapa na. Ang aking galit kay Amaya ay hindi ko maaaring ilipat sa iyo o kanino man. Kaya't huwag kang mag-alala. Lalo't kailangan ko ngayon ng isang kaibigan na mapagtatapatan. Maaari niyo akong maging isang kaibigan. At kahit kailan ay hindi ko kayo ipapahamak. Salamat na lang. Tutol lamang ako, mahal na Raha, sapagkat hindi ko maunawaan kung bakit nais niyong bigyan ng karagdagang pabigat ang mga taong bayan. Ang isang puod tulad ng sa atin, masusukat ang kapangyarihan nito sa kayamanan ng kanyang Raha. At ang kayamanan ko, ang maaring makabili ng mga kagamitan na maaring makatulong ng malaki dito sa ating puod. Kaya't kung makatutulong ito sa lahat, bakit katututol? Ngunit kung ito nga ay magiging karagdagang pabigat sa lahat, paano ito makakatulong? Batid na ng ina mo ang tungkol dito at siya'y walang tutol. Kaya't anuman salubin mo ay wala ng saysay. Ginoo, nakapagpasya na ang Raha. Higit na makabubuti kung tanggapin mo na lamang ito. Paumanhin po, mahal na Raha. Kung wala na kayong kailangan, makakaalis na kayo. Magpapaalam na kami, mahal na Raha. Malipayong adlaw, mahal na Raha. Malipayong adlaw, Sungil.
Sinong iyong mga kasama? Anong ginagawa nila sa aking balay? Hindi ko alam na ikaw ang tutulong sa akin upang takasan si Lingayan. Kayo pa rin ang aking tunay na Iloy. At hindi ko na naising kayo ay maparusahan. May dala kaming mga sandata na iaalay din sa ating bangka. At sa sandaling magbigay ng hudyat si Angaway na maaring ikalakal ito. Nais ko may utusang kantaong maaasahan upang bili ng mga ito. Liban na lamang kung ang mga kalakal na ipagkasundo na ay tuturingan ng higit na maraming bilang ng mga bulawan. Wala sa iyong mga kamay ang aking kaligtasan, kundi nasa kamay ng Raha. At upang mamagitan ng Raha, kailangang mayroon kang ibigay sa kanya na hindi niya matatanggihan. Asawa niyo na ang Hara, kaya wala akong nakikitang masama kung ipatutupad niyo ang nais niyo sa Ginoo. Ito na nga ang tamang panahon upang ibigay kay Bagaan ang kanyang nararapat na kaparusahan. Huwag sana pabugso-bugso ang inyong damdamin, sapagkat yan ang magpapahamak sa'yo. Sa aking pakiwari, tila may pag-aalala sa pangungusap ng dayo. Bawas-bawasan mo yung pagpapakita ng kakaiba sa Ginoo. Sa aking pakiwari ay nakakahalata na siya sa'yo. Malakas ang aking kutob. Siya si Amaya.